Isang taon na tayo sa buhay mag-iibon. Okay po, happy first anniversary sa ating Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so pag-uusapan natin ay gusto ko pong i-share sa inyo mga kahabi ang ating journey bilang isang buhay mag-iibon. So kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so isang taon na po tayo sa buwan na to, ay isang taon na tayo na nag-aalaga ng ating mga ibon dito sa ating aviary. Dahil dito yung ating buhay mag-iibon. So itong content natin kahabi dito sa YouTube channel ay patungkol po sa journey ng ating pag-aalaga bilang isang hobbyist na mag-aalaga ng ibon. So nais ko lamang pong i-share sa inyo mga kahabi ang mga pasimula ng aking pag-aalaga ng ibon hanggang sa nakaisang taon na po tayo. So way back last year ng November po mga kahabi, gusto ko lamang pong i-share kung ano po yung kung paano po tayo nakapag-avail ng ibon. So, nung nalipat po kami ng Bicol sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay, ay napag-desisyonan po namin na aking partner, ang aking may bahay, ang aking misis, ay mag-alaga po ng nakakahiligan namin na ibon. Okay po? So, nakilala ko po sa Facebook si Job Valencia ng Taga-Naga. So, meron siyang in-offer sa atin na mga opaline ng mga African lovebirds o yung Agapornis fisheries. So ito po yung aking pasimula ng pag-aalaga ng ibon. So nakabili po ako sa kanya ng 8 pairs. So ngayon, after 1 year po mga kahabi, ay meron na tayong mga 24 na Agapornis fisheries after 1 year po. Although meron tayong mga struggle na meron tayong namatayan na mga ibon, pero hindi po doon natatapos dahil nakakahiligan po natin. So kailangan po maging move on tayo at wala namang permanente sa ating pag-aalaga, maski sa ating buhay ay wala pong permanente or tinatawag nilang forever. So ganun pa man mga kahabi, so tuloy-tuloy lang po tayo sa ating hobby. So ini-encourage ko lamang po mga kahabi sa mga baguhan o sa mga datihan na nakakapanood nito na mag-start po tayo sa pag-alaga ng legal. Do it right para sa pagdating po sa dulo ay right pa rin po yung ating tinatahak bilang isang mag-iibon. Ano po ibig sabihin ng do it right? So sa simula, alamin po natin na yung inaalagaan natin na ibon kung ito ba ay endangered species at kinakailangan po ng mga kaukulang mga dokumento para maging legality yung ating pag-aalaga. Yun po ang sinasabi ko sa inyo mga kahabi na do it right. Kasi sa pasimula pa lamang po ay alamin na natin at kumuha na po tayo ng hakbang. So nakakuha po tayo ng bid of sale dito sa ibon na to. So meron na po tayong pinanghahawakang dokumento. After a month, December mga kahabi, looking forward po tayo sa aking pag-share ng buhay mag-ibon sa ating Olen Aviary. Nakilala ko rin po sa Facebook si Ma'am Ronette Francisco. So siya naman po ay may in-offer na si Tacula Cremery, ito yung tinatawag na Indian ringneck. So naka-avail din tayo sa kanya ng 2 pairs with papers po. Dahil sinasabi ko sa inyo, pag magsimula tayo, legal na po. Para pagdating ng araw ay hindi tayo maki-question sa ating pag-aalaga ng ibon. So nakakuha din po tayo ng dokumento kay Ma'am Ronette dahil siya ay isang CWR holder din po. So nakabil po tayo ng 2 pairs na Indian ringneck at na-travel po natin mula sa Quezon City papunta naman po sa lugar natin ng Olen Aviary sa Ligaw, Albay. So kailangan po meron siyang sanitary veterinary permit, tapos sa deed of sale kailangan po nakanotaryo, tapos meron pong land transport permit. Yun po ang kinakailangan para mai-travel natin yung mga ibon na ina-acquire natin, lalong-lalo na po pag endangered species. So moving forward po tayo sa ating pag-share. So after 1 year po
ay itong na-avail natin na Indian ringneck ay breeder na rin po. So nakapag-clutch po tayo nung last summer breeding. So nakapag-clutch po tayo ng 5 Indian ringneck. So nadagdagan naman po yung after 1 year po ay nadagdagan tayo ng 5 Indian ringneck. So ganun pa man ay ngayon ay season of breeding na rin po. Hopefully makapag second clutch sila sa atin sa Olen Aviary. At ganun din po, naka-avail din tayo with papers. So another pair ng Indian ringneck kay Ma'am Queenie Aina ng Georgia, Silver in Georgia Farm sa Sorsogon naman po, Bicol. So nakapag-acquire po tayo ng ibon. So bago tayo nakapag-acquire po kay Ma'am Georgia ay isingit ko lang po nung December same year 2023 ay nakumpleto ko na yung dokumento ko ay pumunta na po ako sa DENR Senro DNR ng Region 5 dito po sa Ginubatan. So shoutout po sa inyo Senro Ginubatan DNR at Penro DNR ng Legazpi. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa tulong ninyo at saka sa pag-process ng ating mga papel. So in-apply ko po siya by December sa DNR ng Ginubatan. So personally nag-apply po tayo ng CWR. Okay po, so mayroon tayong form na pipilapan at kailangan po naka-attach yung ating mga dokumento regarding po doon sa na-avail or na-acquire natin ng mga ibon. So pagpasa ko po ay praise God at na-approve naman po. So pagpasa po natin ng requirements ay magkakaroon po sila ng site visit. So actual visitation doon po sa area kung saan natin in-address yung ating aviary. So meron po silang site visit para i-inspection kung meron tayong kapasidad na mag-alaga ng ibon at yung location ng paglalagyan or pag-aviary ng ating mga ibon. So after that, pag na-inspect naman po nila ay approve naman po at nagpapasalamat ako sa inspection team ng DNR sa kanilang pag-inspect ng ating aviary at yung mga requirements naman po ng policy guidelines ng DNR ay atin naman po na comply. Okay po. So after 2 months ay ng ating pag-apply ay February 2024 ay na-release naman po yung ating CWR permit. So tayo naman po ay isang legal and legit sa CWR holder na po tayo. Okay po mga kahabi, ito yung ating oportunidad or ito yung pribileyo natin at na ibinigay or ipinagkaloob sa atin ng DNR upang tayo ay pahintulutan na mag-alaga ng mga endangered species. Okay po, yung Certificate Wildlife Registration. Okay po, so tayo po ay meron na tayong authority at meron tayong privilege na pangalagaan natin ang ibon. Ngunit, hindi lang po ito natatapos na hanggang sa CWR holder lang at ito yung panghawakan natin. Bagkus, meron itong mga policies and guidelines, rules and regulation bilang isang CWR holder. So nakatouch po yung sa certificate lahat ng ating policy na dapat natin tupdin, dapat natin sundin. Okay po, lalong-lalo na po yung sa QBR o your quarterly breeding report. Okay po, so yun po ang aking na-share sa inyo mga kahabi regarding po sa ating buhay mag-ibon. Lalo-lalo na po kung ito po yung ating nakakailigan. Ito po ay napakaganda sa ating tahanan, sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na po kung mayroon tayong pinanghawakan na CWR or W Farm Permit. Napakagaan po sa kalooban na yung pag-aalaga natin ay walang pangamba. Okay po mga kahabi,
So, at tuloy-tuloy po tayo. So, dalawang species na po yung ating na-acquire, yung Agapornis fisheries at saka yung Psittacula cremerie. Tapos yung nauna po nabanggit, naka-acquire rin po tayo uli ng additional pair ng Indian ringneck o yung Psittacula cremerie kay Ma'am Aina Barcelona or kay Ma'am Queenie Aina ng Silver and Georgia Farm. Okay po? So meron din po itong kulang dokumento. So ilalagay na lang po natin ito sa QBR as additional stock. Okay po? So after a month, last month lang ata ay naka-avail ulit tayo ng pangatlo nating species. Ito yung na tinatawag na ano nga ito, yung nalimutan ko tuloy. Ito yung cockatiel. Okay po, isa yung pangatlo natin na species. Ito yung cockatiel na avail naman po natin ito kay Sir Joseph de la Puente ng Ligao. Okay po, so meron din po itong documents. So, pag same area po tayo, same na bayan, na hindi na po natin kailangan ng LTP o yung local transport permit. Ang i-avail na lang natin sa kanila ay ang ipoproduce na lang po nila ay yung deed of sale. Okay po? With kailangan po nakanotaryo ito mga kahabi para magiging katunayan na ito po yung ating ginagawang dokumento ay legit. Okay po? So, yun lang po muna mga kahabi ang aking isi-share regarding po sa isang taon na po natin na pag-aalaga ng ibon. So, parang kailan lang ang isang taon. So, ganun pa man, ay hopefully, ay tuloy-tuloy lang po tayo mga kahabi sa ating pag-aalaga ng ating nakakahiligan. Basta ang ina-encourage ko sa inyo, ang pinapayo ko sa inyo mga kahabi, kung papasukin nyo ang larangan ng pag-ibon ay do it right. Para yung the rest ay always right. Okay po? Dahil sa simula pa lang ay tama na tayo, hanggang dulo po ito ay tama. Okay po? Mahirap po, sa dulo tayo ay doon pa lang tayo magsisimula ng tama. Mahirapan po tayo sa mga ganyang kapamaraanan. Okay po? Okay po mga kahabi, maraming po salamat. At kung nagustuhan itong video na to mga kahabi, regarding po sa buhay ng mag-ibon, at sa journey ng ating content sa video ito regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, pakisubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Okay po, maraming po salamat, mabuhay, and God bless. Thank you for watching. Mga kahabi, nais ko rin po i-share sa inyo yung ating pangatlong aviary dito sa atin Olen Aviary at iba pa. So, sa isang taon natin na pag-aalaga ng ibon ay meron na po tayong tatlong uri ng aviary. So, unang-una po, yung unang aviary natin para sa Agapornis fisheries, ito po yung colony breeding type of colony cages. Okay po? So sama-sama lang po sila ang ating mga Agapornis fisheries dito sa unang aviary natin. So hindi ang setup po natin ay natural pairing. So bahala na sila kung magpapares-pares, kung sino kapares sila. Basta sama-sama po sila sa isang cages. So, okay po? So ang sukat naman po ng ating colony breeding ay 5 feet by 7 feet by 5 feet. Okay po. So yun po yung ating sukat ng colony breeding para sa ating African lovebirds o yung tinatawag na Agapornis fisheries. So yung pangalawang aviary naman natin, ito yung flight cage na dating ay breeding cage natin ng Indian ringneck. Ngunit hindi pala maganda pag colony breeding type sa African Indian
Indian ringneck kasi nagkakaroon sila ng territorial, so nag-aaway-away sila. So iniwalay ko sila at yung dating breeding cages ko na colony ay ginawa na lang nating flight cage para sa mga young Indian ringneck. Di po? So ang sukat naman nito ay 5 feet by 10 feet by 7 feet po yung taas. Okay po? So ito naman po yung ating flight cage. So yung latest project natin dito sa All in Aviary, ito yung pangatlong aviary natin na sa mga cages naman ay separate. Ito na yung gagawin nating breeding cages na aviary. So separate na yung ating mga breeder na Indian ringneck kasi para hindi sila mag-away dahil nagkakaroon sila ng territorial nga. Ayun po ang karakter nila. So ang sukat naman ng every breeding cage natin ay 2 feet by 2 feet by 4 feet. So isang pair po yung ating inilalagay dyan. Ito, so yun po ang ating ang bagong project dito sa ating Olen Aviary. Okay po, sa loob ng isang taon nating pag-aalaga. Maraming pong salamat.